Babasahin natin ang Psalm 45 kung saan ang salmista o ang propeta na nagpopropesiya ng Psalm 45 na ito na isang awit. Ito ay isang awit na tumutukoy sa Panginoong Hesukristo. Ito ay Psalm 45, isang awit, isang kinantang propesiya. Tinutukoy nito ang Panginoong Hesus bilang ating hari at sinasabi, para sa karangalan at kaluwalhatian ng Panginoon, ang aking puso ay bumubukal sa isang magandang tema. Binibigkas ko ang aking komposisyon tungkol sa hari. Oh, my heart is overflowing with a good theme. I recite my composition concerning the king. Ito ay sinasabi ng isa na nagpopropesiya sa sandaling iyon. Nagpopropesiya siya ng mga kinantang salitang ito at ang mga ito ay mga salita, sabi rito, na mula sa mga anak ni Korah na mga propetang ginagamit ng Diyos upang umawit sa Diyos sa templo. At sila ay kinuha ng Espiritu Santo o Holy Spirit at nagsimulang umawit, ngunit ito ay isang propesiya na kinanta na may himig at sa propesiya ay nagsalita sila tungkol sa Diyos, nagsalita sila tungkol sa simbahan, nagsalita sila tungkol sa kongregasyon, nagsalita sila tungkol sa Panginoong Hesukristo. Kaya naman napakahirap para sa maraming tao na intindihin o bigyang kahulugan ng Psalms, ngunit hindi na ito mahirap para sa atin dahil tinuruan na tayo ng Panginoon at narito tayo. Sinasabi nito, ang aking puso ay bumubukal sa isang magandang tema. Oh, my heart is overflowing with a good theme. Ang nagpopropesiya ang nagsasabi nito, binibigkas ko ang aking komposisyon tungkol sa hari. Ang aking dila ay panulat ng isang handang manunulat. Oh, I recite my composition concerning the king. My tongue is the pen of a ready writer. Ipinapahiwatig na sa sandaling iyon, binibigyan siya ng Diyos ng napakaraming salita na kailangan niyang isulat ng mabilis upang walang isamang salita sa ibinibigay ng Diyos sa kanya ang makalampas. Sa verse 2 ay nagpopropesiya siya sa Panginoong Hesus. Sinasabi nito, ikaw ay karikit-rikit kaysa sa mga anak ng mga tao. Ang biyaya o grasya ay ibinuhos sa iyong mga labi, kaya't pinagpala ka ng Diyos magpakailanman. O you are fairer than the sons of men. Grace is poured upon your lips. Therefore, God has blessed you forever. Ang propesiyang iyon ay para sa Panginoong Hesukristo. Ibigkis mo ang iyong espada sa iyong hita o makapangyarihan, kasama ang iyong kaluwalhatian at iyong kamahalan. O gird your sword upon your thigh, O mighty one, with your glory and your majesty. Doon ay pinupuri siya, at sa iyong kamahalan ay sumakay ka, nang may kasaganaan o tagumpay dahil sa katotohanan, kaamuan at katuwiran, at ang iyong kanang kamay ay magtuturo sa iyo ng mga kamangha-manghang bagay, and in your majesty ride prosperously because of truth, humility, and righteousness. And your right hand shall teach you awesome things. Lahat ay mga salita ng pagpuri para sa Haring Hesus. Ang iyong mga palaso ay matatalas sa puso ng mga kaaway ng hari. Ang mga tao ay nasusupil sa ilalim mo. Ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. O your arrows are sharp in the heart of the king's enemies. The peoples fall under you. Your throne, O God, is forever. Libu-libong salita para sa Panginoong Hesukristo at doon ay sinasabi niya sa kanya na siya ay Diyos. Ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman at magpakailanman. Ang setro ng katuwiran ay ang setro ng iyong kaharian. Iniibig mo ang katuwiran at kinapupuotan ang kasamaan. Kaya naman ang Diyos, ang iyong Diyos, ibig sabihin ang Ama, ay pinahiran ka ng langis, ng kagalakan, ng higit sa iyong mga kasama. O your throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of your kingdom. You love righteousness and hate wickedness. Therefore, God, your God, meaning the Father, has anointed you with the oil of gladness more than your companions. Nagsasalita tungkol sa mga anghel
at oo, nagsasalita rin tungkol sa mga anghel dahil sinasabi na ginawa ng Diyos ang mga anghel, ngunit ang Panginoong Hesukristo sa laman ay higit na dakila kaysa sa mga anghel. At sinasabi rito, nang langis ng kagalakan ng higit sa iyong mga kasama, ang lahat ng iyong mga kasuotan ay mabango sa mira at aloe at kasiya mula sa mga palasyong garing na nagpasaya sa iyo. Ang mga anak na babae ng mga hari ay kabilang sa iyong mga kagalang-galang na kababaihan. Sa iyong kanang kamay ay nakatayo ang reyna na may ginto mula sa Ophir. O with the oil of gladness more than your companions, all your garments are scented with myrrh and aloes and cassia out of the ivory palaces by which they have made you glad. King's daughters are among your honorable women. At your right hand stands the queen in gold from Ophir. Ang reyna ay ang simbahan ng Panginoon. Ang mga anak na babae ng mga hari ay kabilang sa iyong mga kagalang-galang na kababaihan. Sinasabi na sila ang mga panauhin na balang araw ay dadalo sa kasal ng kordero. Sinasabi sa verse 10, makinig ka, o anak na babae. Kanino niya ito sinasabi? Sa simbahan. Makinig ka, o anak na babae. Isaalang-alang at ikiling ang iyong pandinig. Kalimutan mo rin ang iyong sariling bayan at ang bahay ng iyong ama upang lubos na hangarin ng hari ang iyong kagandahan. O, listen, O daughter, consider and incline your ear. Forget your own people also and your father's house, so the king will greatly desire your beauty. Luwalhati sa Diyos ang simbahan ng Panginoong Hesukristo. Ang Panginoon ang mag-aalaga sa pagpapaganda sa kanyang simbahan. Sinasabi nito, yumukod ka sa kanya sapagkat siya ang iyong Panginoon, o bow down to him for he is your Lord. At ang anak na babae ng Tiro ay darating na may dalang gift. Ang mayayaman sa mga tao ay hahanap ng iyong pabor. O, and the daughter of Tyre will come with a gift. The rich among the people will seek your favor. Isang paraan upang purihin at luwalhatiin ang haring iyon. Sinasabi sa verse 13, ang anak na babae ng hari ay punong-puno ng kaluwalhatian sa loob ng palasyo. Ang kanyang kasuotan ay hinabi sa ginto. O, the royal daughter is all glorious within the palace. Her clothing is woven with gold. Nagsasalita ito tungkol sa simbahan. Siya ay dadalhin sa hari na may mga kasuotang may iba't ibang kulay. Ang mga birhen, ang kanyang mga kasama na sumusunod sa kanya, ay dadalhin sa iyo. May kagalakan at katuwaan silang dadalhin, sila ay papasok sa palasyo ng hari. O, she shall be brought to the king in robes of many colors. The virgins, her companions who follow her, shall be brought to you. With gladness and rejoicing, they shall be brought, they shall enter the king's palace. Kung saan sinasabi na ang simbahan ng Panginoon ang pinili, na ang Panginoon ang magpapeperpekto nito, at isang kasalan ang ipagdiriwang, at magkakaroon ng mga panauhin. Iyon ang tinutukoy nito. Ang mga kasama, sinasabi na ang anak na babae ng hari ay lalakad na nakadamit, at ang mga birhen ay susunod din sa kanya, tulad ng mga abay, ang Panginoon upang tayong mga tao ay makaunawa sa mga kamangha-manghang gawa at kadakilaan ng kung anong mayroon siya para sa kanyang simbahan sa hinaharap. Kaya naman, inihahalin tulad o inilalarawan niya ito sa tunay na buhay upang tayo ay makaunawa at humangarin sa kadakilaan at kagandahan na mayroon ang Diyos para sa kanyang simbahan. Pagkatapos sa verse 16 ay sinasabi nito, sa halip na ang iyong mga ama ay ang iyong mga anak na iyong gagawing mga prinsipe sa buong lupa. O instead of your fathers shall be your sons, whom you shall make princes in all the earth. At itong paggawa ng mga prinsipe sa buong lupa ay mga pagpapala na ibinibigay ng Diyos sa kanyang mga nananalig o believers, sa kanyang mga anak, sa mga gumagawa at tumutupad sa kalooban o will ng Diyos, sa mga tumutupad sa mga utos ng Panginoon.
Pagkatapos ay sinasabi na ginagawa niya silang mga prinsipe, pinagpapala niya sila sa lupang ito, sa buhay na ito, at lalo na pagkatapos ng buhay na ito, darating din ang walang hanggang pagpapala. Sinasabi sa verse 17, gagawin ko ang iyong pangalan na maaalala sa lahat ng mga henerasyon, kaya naman pupurihin ka ng mga tao magpakailanman, o I will make your name to be remembered in all generations. Therefore the people shall praise you forever and ever. Ang mga bansa ay kailangang magpuri sa pangalan ng Panginoon, at ang lumuwalhati ay ang luwalhatiin ang kanyang pangalan. Nagpapasalamat tayo sa ating Diyos. At sige brothers and sisters, huwag ninyong kalilimutan ang payong ito. Ang mga may sakit, ang mga may karamdaman, ang ilan ay nararamdamang may mga kapansanan na sa sandaling ito, humiling sa Diyos, manalangin sa Diyos, dahil ang Diyos ay nariyan, nakikinig. At kung hihiling kayo sa Kanya ng buong puso, gagawin ng Panginoon ang himala sa inyong buhay. Tayo ay mananalangin. Pinagpalang Diyos, banal na Ama, lumikha ng mga langit at ng lupa, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos, Ama ng aming Panginoong Hesukristo, aming Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ikaw ay lumakad kasama ni Moses, aming makapangyarihang Diyos na nagpahayag o nagmanifest ng iyong sarili sa paggawa ng mga himala, mga tanda o signs at mga kamangha-manghang gawa na nagkaroon ng awa sa lahat. Makapangyarihang Diyos, narito kami sa harap mo. Kami ay nasa iyong presensya, Panginoon. Alam mo ang aming mga puso, tinitimbang mo ang puso ng bawat isa. Ang ilan ay may higit na tiwala kaysa sa iba. Ang ilan ay umaasa, nagtitiwala, naniniwala. Ang ilan naman ay mahihina, wala silang lakas na maniwala, magtiwala. Ngunit ang iyong awa ay napakalaki. Ang iyong awa ay napakalaki, Panginoon, na nakikita mo, Panginoon, ang pangangailangan ng bawat isa. Tingnan mo ang mga sakit, iba't ibang sakit, Panginoon, mga sakit sa katawan at mga sakit sa isipan din, Panginoon. Iabot o i-extend mo ang iyong kamay, kasama ang iyong makapangyarihang kamay sa bawat taong may sakit sa anumang edad. I-extend mo ang iyong mapagpagaling na kamay. Ikaw din ang aming banal na doktor, Panginoon. I-extend mo ang iyong kamay naway pagalingin, palayain at linisin mo kami. Gayon din alisin mo, Panginoon, ang anumang pangkukulam, anumang mga kulam. Sawayin mo, Panginoon, ang bawat masamang espiritu. Bawat espiritu na dumarating upang gambalain ang mga panaginip o ang pahinga ng iyong mga tao. Mga maruruming espiritu na hindi nagpapatulog sa mga tao. Sawayin at alisin mo, Panginoon, ang lahat ng mga espiritong iyon. Magbigay ka ng katahimikan, magbigay ka ng kapayapaan sa bawat isa. Magbigay ka ng pagpapalaya o deliverance. Magbigay ka ng paglilinis ng kaluluwa, paglilinis ng espiritu. Pagkalooban mo ang bawat isa, Panginoon, na makaharap sila sa iyong harapan, na may matatalino at nauunawa ang mga salita, na may pangangatwiran upang marinig mo ang panalangin ng bawat isa, ang daing, ang kanilang pangangailangan. Tingnan mo ang kanilang mga karamdaman, tingnan mo ang kanilang mga sakit, tingnan mo na ang ilan ay hindi makapangatwiran dahil may mga masamang espiritu na nasa kanilang ulo, sa kanilang utak, at hindi sila hinahayaang mga tuwiran ng may katinoan. Panginoon, maawa ka, basagin ang mga kadena o chains, basagin ang mga gapos ng pagkaalipin ng kaaway, sirain ang gawang ito ng demonyo. Panginoon, ang bawat isa ay dapat magpatuloy sa pananalangin at pagpuri sa iyong pangalan, at magpatuloy ang bawat isa. Tulungan mo sila upang sila ay magpatuloy, upang sila ay magsikap at magsumikap at makatanggap ng pagpapagaling, makatanggap ng pagpapalaya o deliverance. Alisin mo, Panginoon, ang lahat ng mga bitag ng kasamaan. Alisin ang mga gapos at basagin ang mga kadena. Basagin ang mga kadena, putulin ang anumang mga bitag, sawayin o i-rebuke ang kaaway dahil ikaw ay kapangyarihan,
ikaw ay kapangyarihan. Purihin ang iyong pangalan, purihin ang iyong pangalan magpakailanman. Ang mga papuri ay para sa iyo, Panginoon. I-extend mo ang iyong kamay at sawayin o i-rebuke ang pangkukulam, mga sumpa at mga kulam. Alisin mo, Panginoon, ang mga sumpa. Alisin mo, Panginoon, ang bawat sumpa at lahat ng pangkukulam. Palayain mo, linisin mo, Panginoon. Basagin ang mga kadena, putulin ang mga bitag, alisin ang mga hadlang, Panginoon. Ikaw ay makapangyarihan, Panginoon. Ikaw ay makapangyarihan, Panginoon. Makapangyarihan, aking Diyos. Pinagpala ang Panginoon. Ang mga papuri at ang karangalan para sa iyo. Ang kaluwalhatian para sa iyo, aking Panginoon. Ikaw ay dakila at makatarungan. Ang iyong pag-ibig ay walang hanggan, Panginoon. Linisin mo, Panginoon, palayain mo. Alisin mo, Panginoon, ang katigasan ng puso. Alisin ang pagre-rebelde. Alisin ang kamangmangan o foolishness. Alisin ang lahat ng kasamaan laban sa mga tao, Panginoon. Alisin ang lahat ng kasamaan laban sa bawat puso. Palayain. Linisin ang mga puso, Panginoon. Linisin ang mga puso. Basagin ang mga gapos o bonds, Panginoon, at magsagawa ng mga pagpapagaling o healings. Maawa ka. Gaya ng sinabi mo sa akin noong una na ikaw ay magpapagaling, na ikaw ay maglilinis at magpapalaya, na iyong aayusin ang mga hakbang ng bawat isa. Ako ay naglilinis at nagpapalaya, laging nananalangin. Hayaan silang manalangin lagi dahil ang mga pagpapala ay darating. Ang kapayapaan, katahimikan, pagpapalaya at pagpapagaling ay darating. Ang lahat ay matutupad at sila ay uunlad. Sila ay uunlad o magpo-prosper dahil magkakaroon ng malalaking pagpapala at mga tagumpay at mga panalo sa lahat. Commitment para sa bawat isa. Mangangako silang susundin ang aking landas, aking Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, banal na Ama. Salamat, walang hanggang Diyos. Buhayin mo, Panginoon, sa pamamagitan ng presensya ng iyong Holy Spirit upang ang iyong mga kahangahangang gawa ay makita, aking Panginoon, at upang sila ay mangako na susunod sa iyong landas. Anak, pinagpapala ko sila, nililinis ko sila at pinupurify ko sila. Nagbibigay ako ng aking kapangyarihan at ng aking espiritu at nagbibigay ako ng mga spiritual gifts sa marami. Pinalalaya ko rin ang marami at inaalis ko ang lahat ng mga gapos na inilagay ng kaaway sa kanila. Mga idolatriya, lahat ng mga idolatriyang umiiral. Ang ilan na may idolatriya sa kanilang puso, binubunot ko ito. Inaalis ang idolatriyang iyon mula sa puso at sinisira ang mga gawa ng masama dahil gumawa sila ng commitment sa akin, dahil ipinangako nila ang kanilang mga sarili, dahil nangangako silang susunod sa aking mga landas at gagawin ang aking will o kalooban. Kaya naman nililinis at pinalalaya ko sila. Dakilang mga pagpapala, dakilang mga tagumpay, dakilang panalo. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, banal na Ama. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi guía. Señor Jesús, tú eres amor. Salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Salamat, salamat, Panginoon. Salamat sa aming makapangyarihang Diyos at nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil ang Panginoon ay nangakong magbibigay ng maraming pagpapala, pagpapagaling at pagpapalaya. Gayon din sinasabi ng Panginoon na marami ang nangako sa Panginoon na susunod sa kanyang landas.
Gayon din sinasabi ng Panginoon na pinalalaya niya ang maraming tao na may idolatriya sa kanilang mga puso, maraming idolatriya sa kanilang mga puso, at inalis niya ang idolatriyang iyon mula sa kanilang mga puso. Ang mga nagdurusa rito ay makakaunawa, maaaring hindi nila masyadong maintindihan ang ibig sabihin ng Panginoon. Ngunit sinabi niya na inalis niya ang idolatriya mula sa mga puso ng ilan. At mga pagpapala mula sa Panginoon dahil sinasabi niya, marami ang nangakong susunod at pagpapalain ko sila. Kaya may mga pagpapala. Magpatuloy kayo, huwag mapanghinaan ng loob, huwag mawala ng loob, brothers. Alam ko na ang landas na ito ay maraming kaaway, ang ating kaaway na dumarating na may mga katitisuran o stumbling blocks sa ating buhay, sa isang paraan o sa iba pa, ngunit kayo ay magpakatapang o courageous at manatiling matatag, magpatuloy kayo. Naway pagpalain kayo ng aking Panginoon, naway ang Diyos ay sumainyo. At salamat at hanggang sa muli, naway pagpalain kayo ng Panginoon.